pagtsagaan natin yung ilang minuto niya dahil patapos naman na yung ating gawain. Ito na yung ating huling program ngayon. Sabado, para sa pagpupuan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ang handa niya, pero alam kong handa ng Panginoon. Praise God. Pastor Rolly, hindi mo pong manalangin para sa ating pangangalan ng Purihin ka, dakilang Diyos, Panginoon. Maraming salamat o God sa umagang ito. Narito, Panginoon, yung lingkod. Gamitin niyo po siya. Bigyan siya, Panginoon, ng kaalaman, karunong nagmumula po sa inyo. At Panginoon, magpatawad ka ng mga kasalanan ng bawat isa, O God, sa umagang ito, Panginoon. At buksan niyo po, Panginoon, na may mga puso't isipan upang karapat-dapat po kami tumanggap ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong banal na salita sa umagang ito, O God. Salamat, Lord. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa lugar po nito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Palakpak sa ating mahal na Panginoon na kapatid. Lakas na lang ng energy pag pastor yung nananalangin. Hallelujah. Welcome sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Walang garantiya na sa susunod na Sabado makikita-kita ka tayo. Kaya grab natin yung opportunity na meron tayong panahon na makapaglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi natin yan si kanina na lahat sana pumasok sa loob ng church. Lahat sana pumasok sa loob ng church, mga kapatid. Yung mga lingkod na nangangarap dito sa taas ng pulpito. Hindi namin kailangan ng pag-alam o kahit na anong respeto. Yung kailangan natin, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Galang, respetuhin. Bata ka na magandaan na kayo dito sa harap. May pinag-aralan ng wala, mayaman na ng mahirap. Kilala sa lipunan, magaling manalita at hindi, mga kapatid, talo-talo na ng English speaker, mga kapatid, as long as that is the word of God. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa ginagawa ng buhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos at ng salita. Kaya, mga kapatid, yan ang palagi natin naririnig at minsan iniiwasan natin pakinggan. Amen. Ngayon yung buhay natin at kalakasan. Yung ating katawan, nagugutom na ngayon. Praise God. Yung ating katawan, nanghihina. Mga kapatid, kapag hindi tayo kumakain. Nagkakasakit kapag hindi tayo kumakain. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit yung ating pananampalataya minsan may sakit kasi hindi tayo kumakain. Amen. Hallelujah. Kasalanan kasi pastor. Kasalanan kasi ni brother. Dito sa mundo ngayon, mga kapatid, uso yung Quran, uso yung sisihan, uso yung ipo-point out natin kung sino yung nakasamaan natin ng loob, mga kapatid. Siya kasi yung may kasalanan. Siya Jupre kasi. Ang sama-sama kasi nung sinabi niya, kaya natin sunod na-offend ako. Pagdating sa hukuman ng Panginoon, mga kapatid, pagdating sa harap ng Panginoon, pagdating ng paghuhukom, walang turuan mangyayari. Yung ating pagkakasala, kung ano man ang hatol ng Panginoon sa ating buhay, kung yan man ay walang hanggang kaparusahan, mga kapatid, hindi natin pwedeng ituro si pastor na siya ang dahilan kung bakit nandun tayo. Amen. Dahil meron din siyang kanyang kasalanan na iharap din sa Panginoon. Hebrews chapter 9 verse 27, mga kapatid. The unavoidable appointment. Yung appointment, yung nakatakdang panahon na kahit isa sa atin walang makakatakas. Hebrews chapter 9 verse 27, mga kapatid. As it is appointed unto man was die and after that the judgment. Sapagkat nakatakda sa tao minsan mamatay at pagkatapos ay ang panghuhukom. Amen. Yung Diyos natin sinasamba, mga kapatid. Itong Panginoon natin pinamuli.
Nilalang ng Panginoon si Lucifer. Sa Ezekiel chapter 28, verse 11. Thou art the anointed cherub. Ikaw yung pinahiran, ikaw yung inanoy. Bago pa ikaw nandito na nagpupuri sa Panginoon, bago pa ako nandito na nagsasalita sa Panginoon, noong unang panahon, hindi pa usong bilang ng taon. Nilalang ng Panginoon si Lucifer na full of wisdom and perfect in beauty. Napakagwapo. Napakatalino. Sinibuhin turuan, siya lang ang pwede mabuti. Yan ang mga galing-galing kay Lucifer. Sinibuhin ko Panginoon, hindi pwede mangliga pa siya lang ang Panginoon. Bakit kasi ginawa siya ng Panginoon na perfecto, na pagkagawa, dahil doon mga kapatid, yun yung standard ng Panginoon na makapagbigay sa Kanya ng kalwalhatian sana. Yung isang tao, perfecto sana sa kabanalan. Yung isang tao sana nakapagkumakanta parang tinutulan ng Panginoon sa sarap na pakinggan ng pagpupuri. Yung sana yung gusto ng Panginoon, perfect and beautiful of wisdom. Lahat ng karunungan na sa Kanya na isang marunong, isang magaling, isang mayaman, puno ng kayamanan ang kanyang buong katawan, pinalot ng Panginoon. Bago pa siya nilikha, yung kanyang mga instrumento nandiyan na, mga kapatid, dahil ang purpose niya lang para luwalhatiin ang Panginoon. Pero dumating ang panahon na matinawag ng Panginoon. Si Lucifer para siya na ang naka-schedule na magbigay ng papuri sa Panginoon. Ayaw niya nang tumayo. Amen. Ayaw niya nang tumayo sa Panginoon. At kung babasahin natin sa Ezekiel chapter 28, verse 11, pababa, nagduksa ang buong kalagdan dahil sa galit ng Panginoon. Na walang worship na nakarating sa Panginoon. Walang tunog ng papuri na nakarating sa Panginoon. Mga kapatid, anong gusto ng Panginoon? Na purihin siya ng kanyang likha dahil ang Diyos naman talaga ang dapat na purihin sa gahin. Lalo, nandito tayo mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil ligtas tayo ng Panginoon. Hindi ka naglilingkod, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nag-worship, hindi tayo nagpa-practice dahil inutusan tayo ng direktor, ng pastor na mag-practice sa magbuli sa Panginoon ang gantong pagpupuri. Nagpupuri tayo sa Panginoon dahil alam natin sa atin. Yes, hallelujah. Diyos, kapagkawan, purihin sa Panginoon. Glory to God, hallelujah. Kahit ilan lang sa atin sa ngayong panahon ng may puso na gusto magpuri at bigay ang mundo. Yung the best na magpupuri, the best na magpuntong sa harap ng Panginoon. Pagpupuri. Can you imagine one day God is waiting, God is expecting, nag-expect ang Panginoon, naghihintay ang Panginoon na tayo sa Lucifer at magpupuri pero walang Lucifer na napuri. And then one day, sinampa ng Panginoon sa Lucifer at hinulog sa lupa. Doon ngayon nagkaroon ng ikaw at ako. Doon ngayon lumilong ang Panginoon ng isang lupa. Si Lucifer napaka-espesyal. Ginawa siya ng Panginoon na balot ang kanyang katawan ng mamahaling bato, mga husband, mga kapatid. Nakalagay doon sa Biblia, Esmeralda, Onyx, lahat ng magagandang bato nakabalot sa kanya. Pero nung tao nilikha ng Panginoon, isang puting alabok sa harap ng Panginoon. Amen, Na hallelujah. ang purpose nun, papalit kay Lucifer na magpupuri sa Panginoon. Lahat ng tao sa mundo, mga kapatid, isa lang ang purpose dapat na magpuri ang mga tao na nagwalhatin sa Panginoon. Hindi tayo ipinanganak para sa sarili natin kagustuhan na abutin ang ganitong mga bagay sa ating buhay. Yung purpose ng tao sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, matakot ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang utos. Ito ang pagkakukulan ng tao sa araw
Amen. At hindi tatayo ang church sa harap ng Panginoon para ipagtanggol tayo. Yes, amen. Hindi sasaluhin ni pastor ang ating kasalanan. Dito siguro sa mundo, kaya pa tayo pagtanggol ni pastor. Kaya pa tayo pagtanggol ng ating mga kapatiran, ng mga kaibigan. Kaya tayong tulungan, sakluluhan, pagtakpan kung pwede pa. Pero pagdating sa hukuman ng Panginoon nangyari, hindi tayo pwede pagtakpan ng church na ating ginagawa. Hindi tayo pwede pagtanggol ng mga kilalang tao. Kaya, yung puso ko mga kapatid, nagkagalit kapag nakakarinig ako ng pangalan na dito lang kayo sa amin kasi kami nakaligtas. Amen. Walang pribiyon o paano ng church na tatayo sa harap ng Panginoon. Amen. Tao ang tatayo Yes, sa harap ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Glory to God, Jesus. As it is appointed that a man was to die and after that the judgment. Nung ginawa na ng Panginoon ang tao, ina-expect ng Panginoon na magpuri, nahulog sa pagkakasala, sinundan ng Panginoon, hindi nilipon ng Panginoon, sinundan niya hanggang sa panahon ng gunaw. Ang sabi ng Panginoon, nagsisi ako na nalikha ko ang tao, bakit lahat maging Yes. masama sa kanilang Hallelujah. Kaya Glory to pinuna God. ang punto mga kapatid, subalit si Noah nakasumpong. Nagbigay na sa harap ng Panginoon. Ikaw at ako mga kapatid, bakit kami dito? Bakit kami dito? Sa gitna ng aking mga buhay, nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Panginoon. Nasumpungan natin ang biyaya ng Panginoon. Pinagbigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay at maglingkod sa Kanya. Dumating ang napakaraming taon, mga kapatid, pumili ang Panginoon ng isang bansa. Yung bansang Israel na tinalihan ng Panginoon ng kautusan. 10 kautusan na napakaraming kautusan, mga kapatid, pinalo ng kautusan, ang katumbas ng kautusan, kamatayan, para sana maging perfecto ang tao na pinatuwid sa harap ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ang magpuri sa Kanya, dapat matuwid ang panahal. Pero walang maging matuwid na nasumpungan sa ilalim ng kautusan. Romans chapter 2 verse 10, ang lahat ng kasala at ginagaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At Amen. ang panganib dahil ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, at ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya itong mga kasalanan ang ginagawa natin ngayon, itigil na natin yan mga kapatid. Amen. Dahil ang kabayaran ng kamatayan, hindi man ngayon, pero doon sa harap ng hukuman ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sinundan ng Panginoon ang tao. Binulit sa kautusan para sana may presenta sa Panginoon na matuwid ang ganap. Pero wala nakasunod. Mangyapin, wala nang lapit. Hanggang sa bumaba ang Panginoon. Panginoon ang gumawa ng kaparaan para ang tao. Isa rin pa doon sa judgment. Bakit? Dahil si Jesus Christ, ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, siya din ang may gawa ng impyerno mangyayari. At ang impyerno ginawa ng Panginoon, hindi para sa tao, para sa kaaway ng Panginoon. Pero kung pipiliin ang tao na umakbay sa kaaway, madadamay tayo sa paghahatol na yan, mangyayari. Amen. Hell for the giver and heaven for the people. Gawin dapat namin. At ang ating mission is to plunder in hell and populate in heaven. Kailangan natin mag-snatch ng kaluluwa sa impyerno at i-populate, idagdag sa populasyon sa langit. At yung the greatest achievement na magawa ng isang tao sa kanyang buhay, mga kapatid, bago yung appointed day ng kanyang kamatayan. The unavoidable appointment. Dalawa lang. Dito sa mundo niya, pwede natin ipagpaliban yung mga schedule natin, ng meetings. Kahapon nga, ipagpaliban na natin dito, kung natuloy talaga lang. Praise God.
Nandito tayo sa mundo na yung mga bagay-bagay pwede natin pagpaliban. Pwede pagpaliban ang birthday, huwag mo na maghanda. Pwede pagpaliban yung mga meetings, yung mga appointments dito sa mundo. Pwede reschedule ang mga bagay-bagay. Pwede planuhin ang mga bagay. Pero yung kamatayan ng ating kamatayan ko, hindi natin pwede i-reschedule kapag hindi na yan mamaya. Bukas sa mga lawa, kapag pumunta na, hindi natin pwede sabihin na, oops, Lord, i-schedule na lang sa Domingo, kaya ako nabuksuhan. Amen. Lord, schedule na lang sa tuwing, kaya kung naibihan akong bisyo. Nainalip ko lang, abad-abatin mo, Panginoon. Amen. Sabi ng isang mayaman doon sa Biblia, magpagawa ako ng malaking puti at paglalagyan ng aking mga inari. Pagkatapos isang gabi ako'y magsasaya dahil ako'y sagana. Sabi ng Panginoon, nangal, nakalimutan mo ba yung gabi, papawiin ko yung buhay. Amen. Anong kapula ng pag-iipok, mga kapatid kong isang araw, papawiin ang ating buhay na hindi kasumpungan sa kalooban ng Panginoon. Hindi kasumpungan sa pagpupuri. Hindi kasumpungan, baka siya ng hallelujah, baka sigaw ng hallelujah, okay lang ng 2 beses sa taon. 3 beses sa taon, okay na. Hindi ganun, mga dalawang bagay ang nakatakda sa tao na hindi natin pwede takasan. Ang ating kamatayan, that's number 1. Number 2, ang judgment na tayo haharap sa Panginoon. Hindi ako pwedeng magtago sa loob ni Papa at itulang si Papa doon para siya sumalaw ng karos ako dahil makasalanan ako. Amen. Hindi ako pwedeng mag-iyak-iyak ko at mga kapatid para saluhin ni Papa yung kaya nga sabi niya mga kapatid kung naalala natin yung pangaral niya dito kung may cellphone lang sana sa impyerno kung nakapustahin natin yung ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, mga magulang, mga kapatid na hindi natin pinapangaralan. Kamusta ka dyan ngayon? Ang baka siya tatawag sa atin, kamusta ka dyan ngayon? Anong pakiramdam? Pero walang ganun. Praise God. Hallelujah. Kaya kahit yung mayaman ng mga raya na mapatalod sa paglusa, gusto niya maging evangelist. Yung mga Abraham, sana yung mga kapatid kong pagkalatunan ng mga ngaral para maligtas lahat at sila mapunta dito. So ginagawa din ko, pero kahit anong gawin niya, kahit magbuhay pa siya, nangyari na magawa dahil once, Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto men was to die after that the judgment. Once lang mamatay ang tao, hindi tayo maging ma-reincarnate na sabihin natin sa kabilang sa pagkabuhay na muli. Sa drama. Amen. Siguro yung past life mo, ganito problema. Walang ganun sa totoong buhay. Walang past life dito mga kapatid na. Sige, pag-iparonak na lang ako na nangyarihan right, doon na lang ako magbago. Doon na lang ako magpasawa-sawa, maglingkod sa iyo, Panginoon. Doon na lang ako mag-practice magtugtog. Doon na lang ako magpa-schedule, Panginoon. Doon na lang ako tatayo, Panginoon. Kapag nabuhay ako muli, nabigyan ng pagkakataon. Walang ganun ang pagkakataon ngayon. Mga kapatid, kaya sabi sa Biblia, now is the appointed time, now is the day of salvation. Amen. Hallelujah. Hindi ngayon, kaya ang bautismo, huwag ipagpaliban. Ang pagtanggap sa Panginoon, huwag ipagpaliban dahil ang lahat ng salita ang
matamis lang mamatay. At ang nakakatakot, dahil mamaya baka hindi na tayo mag-isipin na pakasal. Maraming namatay sa bamungot, natulog lang ang sarap ng buhay. Hindi na nagising. Ang daming namatay na nasa kapilang kalsada lang nakatayo, hindi naman nagtatay, pero pinanggaan mo na. Hallelujah, Jesus. Nasa sakto ka ng kalsada na hanap, pero pinapanggaan, nakatawa na lang, diretsyon ang kamatayan. Amen. Yung kita yung nababalitaan niya, balikan naman ba? Wala ko na kapatid ako, nagtataka ngayon kapag nabalitaan ng aksidente, may patay agad. Thank you, Lord. Glory, glory, glory to God. Yun ang nakakatakot. Hallelujah. Mamaya bukas, there's no guarantee na makikita pa tayo sunod na araw, sunod na taon. Kaya paulit-ulit ko sinasabi ng Biblia ngayon ng araw ng kaligtasan. Amen. Dahil baka bukas wala ka Yes. na. Amen. Baka bukas yung pagkaroon ng mga araw dito, baka ay wala ka na. Kaya si Papa nangangaral ng ganun kahapon, nangangaral dahil sabi niya sa akin, ginagdag ko ang opportunity na nangangaral Yes. baka hindi na ako makatayo. Amen. Ko. Amen. Pero kung siya ng maraming tao. That's how it is. Yung maintindihan ng sana ng tao ng buhay sana bago mamatay sana ng sukat sa Panginoon. Mga kapatid. Dahil pagkatapos ng kamatayan, nalaman ng ano mahirap, ngayon ayaw mong gumawad sa Panginoon. Yung mga mayayaman, yung mga profesional na outside sa labas, ayaw mong ikinisalita ng Panginoon, ayaw mong pasok sa church na hindi magkarpo, ayaw mong pasok sa pastor, walang kotse, ayaw mong gano'n mga Panginoon nakatingin sa mga material na bagay, ayaw mong buwan sa lahat ng Panginoon dahil nahihiya, ayaw sumigaw ng papur sa Panginoon dahil nahihiya, pero pagdating ng panahon, lahat ng yun, at lulunod tayo sa harap ng Panginoon dahil sa Yes. Hallelujah. buhay ako ang mga salita ko, hindi pa bansa ng walang kapuluhan. At sinabi niya na lahat ng tuhod luluhod sa Kanya. Amen. Sa gusto niya, hindi. Luluhod tayo sa harapan ng Panginoon. Yung nakakatawa at nakaka-bless ang mangyari. Dahil nandito ka. Dahil nandito ako. Dahil hindi na ako yung isa sa mga nandoon sa mga kabahayan na kailangan pang katukin ng pastor at pangaralan. Nakilala ko ang Panginoon. Yun yung pinakalakiang bagay na ginawa ng tatay ko sa buhay ko. Yung pinakilala sa akin ng Panginoon na kanyang pinagpili ko rin. Natutuwa ako na pinaral niya ako. Natutuwa ako na binigisan niya ako. Natutuwa ako na papasalamat dahil hindi niya kami pinagutungan. Nakikita namin ang kanyang pagsisikap sa lahat ng bagay. Pero isang bagay na pinakadakilang bagay mga kapatid na kanyang ginawa na alam ko na pinagsikapan niya ipakilala sa amin ng Diyos na kanyang pinagpilipan. Na kahit mawala ang man siya, hindi namin tatalipunan. Pagkatapos ng kamatayan lahat ng tao, harap sa judgment ng Panginoon. Can you imagine? Papasok ka sa isang courtroom. Pero bago ka pa pumasok doon, alam ka ng judge lahat ng ginawa mo. Lihim na salita, lihim na sama ng loob, lihim na mga chismis na aking ginagawa, lihim na ginawa natin doon sa madilim na dako at sa hayang na dako. Lahat ng ginawa natin kasalanan, alam na ng judge. Kaya pagdating doon, sabi nga ng kuya ko, Joy, doon nag-sharing kami. Kapag ako mamatay, nalang ko sa sarili ko, nagisod ako ng backslide, sabi niya, pagdating ng judgment, nakusa na lang ako maglakad papunta sa impyerno dahil alam ko ang kasalanan ko matunggas ng impyerno. Pagdating ng panahon na yun, mga kapatid, kapag nakaharap na tayo sa judgment seat of Christ, hindi tayo pwede pagtakpan ng ating mga magulang. Sabi ng Papa ko noon, nung
nagka-problema ako na sabi niya, Lord, ikaw ang kabubas ng ministry ko na hiningi sa Panginoon. Kapag may mangyari sa'yo, papatay ako ka. Pasasabugin ko yung lugar na yun. Kaya ng gawin yun. Dito sa lupa. Kaya niya akong pagtanggol. Kaya niya pumatay. Dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero pagdating sa harap ng Panginoon, kung mamatay ako na hindi ako masumpungan sa harap ng pasag-pasensya ng Panginoon. Kahit huwag nung kasay pa ko dyan na makaawag sa Panginoon na siya na lang ang pagkain. Hindi pa yung umasan. Ikaw, ako. Kanya-kanya tayong tanggap ng parusan na narapat sa ating mga. Kaya ano ang Panginoon ang buwaba? Siya na yung gagawa ng pagkaligtas sa mga tao ng mga paraan. Nag-iwan ang Panginoon ang ultimate message. Mga kapatid, Mark chapter 16, verse 15 and 16. Go and preach the gospel to every creation. He that is believing and is baptized shall be saved, but he is believing not shall be condemned. Kung tayo kayo ating pangalan sa buong mundo, magandang balita, sumampalatayan mga kapatid ay maliligtas sa tapat ang hindi ay parusa, sumampalatayan kabautismuhan, maliligtas sa tapat ang hindi parusahan. Yun yung ultimate message ng Panginoon. Nag-set ang Panginoon ng judgment, itinagdang panahon ang lahat ng tao. Haharap ko na hindi na yung kayang palihin ng Panginoon dahil nagtatakda na yun mga kapatid. Yung ginawa ng Panginoon, naglagay ang Panginoon ng escape plan na yung judgment na yun, yung impyerno na yun, pwede nating takasan. Pwede nating maiwasan. Bakit? Dahil yung tayo na namatay ang Panginoon, yung kasalanan natin na sinumbaho ng basurain ang kinapyo ng Panginoon para takasan natin yung karusan ng tataglaran natin. Ginawa ng Panginoon dahil sa iyo at sa akin. Kinutsa ang Panginoon dahil sa iyo. Piniraan ang Panginoon dahil sa iyo. Sinaksak ang Panginoon dahil sa iyo. Pinaylusuka ang Panginoon dahil sa iyo. Wala namang kasalanan ng Panginoon, pero dala-dala niya ang kasalanan ko. Dala-dala niya ang kasalanan ko. Pero sabi sa Biblia, ang tanong ng Panginoon, Luke chapter 18, verse 8, pagdating ng anak ng tao, meron kaya siyang masumpungan na isang mananampalataya sa mundo. Bakit? Anong tingin ng Panginoon sa napakaraming thousands of religions and denominations ngayon sa mundo, mga kapatid? Bakit sinabi niya na pagdating ng anak ng tao, meron kaya siyang masumpungan na mananampalataya sa lupa? Bakit? Sinabi ng Panginoon dahil darating ang panahon ng tao manlalamig sa paglilingkod. Kahit alam niya na namamatay siya, kahit alam niya na nakaharap siya sa hukuman, kahit alam niya na lahat ng bagay, kahit lingkod ka ng Panginoon, sabi sa Biblia, kahit ka ang naninirang manlalamig sa paglilingkod. Amen. Kaya sabi ng Biblia, huwag kalitaan ng mga pagkakalingkod. Huwag kalitaan ng mga pananambahan. Huwag kalitaan ng pagkakilipon. Bakit niya? Dahil doon tayo pinalakas ng Panginoon. Doon tayo nakakakain ng salita ng Panginoon. Doon Amen. nakakakas ng ating mga ato. Imagine natin, yun na lang ang magawa natin sa ating buhay. Kasi kapag tayo magbasa ng Biblia sa bahay, isang linggo doon na wala tayong binabasa ng Biblia, dalhin na natin yung katawan natin doon sa church para makarinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Aminin natin, sino dito yung lagi nagbabasa ng salita? Amen. Word of God. Kaya huwag namin sisihin ang Panginoon. Backslide, pakampo, pagsubisod. Amen. Nagkakasakit yung ating spiritual na katawan. Kasi hindi tayo kumakain ng salita ng Panginoon. Amen. Ayaw pa natin pakinggan si Pastor pag nagsasalita. Ayaw pa natin, namimili pa tayo ng mga ngaral. Bad yan, mga kapatid. Is appointed unto men was to die after that judgment. Kaya matalino ang tao ng isip ng kanyang kamatayan. Amen. Dahil sinisiguro niya na sana bago siya mamatay, ngayon na yan, bukas sunod na araw, sinisigurado niya na kanyang buhay na hawak ng Panginoon. Amen. Tuloy ng Panginoon na Praise the Lord God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for forgiveness. Yes. Thank you, Lord, for
Hallelujah, Jesus. Salamat hindi kami namatay na sumpungan namin bago kami mabawi ang buhay, Panginoon. Bago man lang tumanda, nagawa namin tumutog sa iyo. Bago man lang mawala ang aming mga boses kung stroke na kami isang araw nagawa namin magpuri sa iyo. Bago pa kami magkaroon ng mga arthritis ng aming mga tuhod at di makatalon-tutuwa, nagawa na namin sumayaw at tumalon sa mo. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We are so blessed. Bakit? Kasi sa putikan na ito nagtayong ng church. Hindi mo na natin na-imagine sa araw na yung putikan na yan magkaroon ng bahay. Can you imagine the goodness of God na natin? Biglaan yung maputi ang Panginoon. Amen. It's not because God wants you to be saved. Kundi gusto ng Panginoon ito, lahat ng mga nandyan sa paligid. Darating ang panahon, lahat ng yan susubok ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Pastor Ronnie, hallelujah. Praise God, hallelujah. Binigay ko sa pagkakataon. Gusto kami ng Panginoon kaya ating sa tao. The goodness of God. Yung Tagalog version para dama. Mahal kita, Panginoon. Pagdating mo ngayon ng Panginoon, ang sarap kaya pakinggan yung pagkasabihan kang mahal kita. I love you. Ang sarap-sarap pakinggan. Ano ang sarap yung kapagpagkain sa isang makasalanan ng nagsisiyan ko. Panginoon, dapat makita natin sa away na nagtagumpay na nga ng niloko siya ng nasala. Pero di mo alam ng Panginoon ang
mag-usap, Panginoon, hallelujah. Sa mga pusong matigas, sa mga pusong hindi pasunurin, Panginoon, Lord Jesus, naniniwala kami, Panginoon, hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon. We don't need respect of other people, Lord God, but respect your word, O God, hallelujah. And obey your word, Jesus Christ, hallelujah. Hindi namin kailangan, Panginoon, ang respect ng ibang tao. O niyang respect ng sa iyong salita, hallelujah. Lord, marami kaming mga kapatid, kaibigan, Panginoon, kakilala, lulo, magulang, na di namin nakakasama. Kailangan namin, Lord God, na bumilos ka, Panginoon, sa buhay. Alam namin, Lord, hindi maiksi ang iyong kamay upang di maabot ang mga kaluluwa. Lumalayo sa iyong harapan, Panginoon. There's possible chance. Pagdating ng pag-uwi, isipin natin yung pagkakataon na ito kapag maaga. Hallelujah, hallelujah. Kailangan kong sinasabi sa mga kapatid, huwag niyong pakinggan, huwag niyo akong sundin, huwag niyo akong pakinggan, pakinggan niyo ang salita ng Diyos. Dahil hindi ako ang magigingkas sa inyo, kundi ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for the Son. Thank you, Lord, silbi namin sa mga Pinoy, iyong pagpapala. Kaalaman at karunungan at lumulat sa may makakos sa buhay. Lord God, kaya ipulat maging sa lahat ng nangangalan, Panginoon, and people of glory to God. This name, O Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Anointing, Panginoon, higit namin sa gusto. Glory, 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 Jesus. In the name of Jesus Christ. Hallelujah.